Doon sa mga kumakain hindi karapat-dapat, ang sabi niya, are guilty concerning the body and the blood of God. The blood of the Lord. Nagkakasal, yung kumakain at umiinom na hindi nararapat o hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya mapapansin niyo dito, ang sinasabi ni Apostol Pablo, gawin nating may kaayusan, at pangalawa, siyasatin din natin yung ating mga sarili kung karapat-dapat tayo tumanggap, kumain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang katas ng ubas na sumisimbolo sa atin. Yun yung dalawang mahalagang bagay. Kaayusan at yung pagsiyasat sa ating mga sarili. So, Paul gave the instruction, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. So, naintindihan na po natin yung konteksto. Yun po yung sitwasyon kung bakit niya po sinasabi. Yung dalawang bagay, tatandaan po natin. Yan. Why did Paul say this to them? Number one, to correct their irreverence towards the Lord's Supper. The Corinthians were treating the supper as an ordinary meal, not as a holy remembrance of Christ's sacrifice. Paul wanted them to stop and seriously reflect on what they were doing. Yun yung sinasabi niya po sa Pablo. Seryosohin nyo, igalang ninyo yung pagkasagrado ng gawain ito. And number two, to make them search their hearts before partaking. Examine themselves means each believer must look inward and ask. So, ito yung pwede nating itanong sa ating mga sarili. No? Am I approaching the Lord sincerely? Ako ba'y sincero sa aking pagdalo sa lugar na ito para sumamba, para makibahagi sa pagkain at pag-inom? Ako ba'y sincero? Am I living in known sin without repentance? Ako ba'y patuloy pa rin namumuhay sa aking kasalanan? Kahit na ako'y nagsisiba naman? Ayun yung test na pwede natin itanong sa ating mga sarili. Am I coming with reverence and faith? Ako ba'y dumadalo ng may paggalang at pananampalataya sa iglesia ng ating Panginoon? Am I treating fellow believers with love and respect? Ako ba'y umiibig sa aking kapatid? No? Yan po yung mga katanungan na pwede natin subukin ang ating mga sarili na tayo lamang po ang makakasagot sa ating mga sarili. Yan po yung mga katanungan. And then let's move to the next verse na ating binasa sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Why was it said, examine yourselves to see whether you are in faith? What is the context and what were the reasons kung bakit ito sinabi o isinulat ni Apostol Pablo sa atin? So, talakayin natin and then bigyan natin ng conclusion and what are the takeaways na pwede natin makuha sa lesson na ito. So, Paul said this in the middle of the serious warning to the Corinthians before his third visit. He had already warned them that if he came and found persistent, unrepentant sin, he would not spare them. Sa kabila ng kanyang pangangaral, nung kanyang pangalawang pagbisita, yung kanyang mga sulat sa mga taga-Korinto, meron pa rin mga matitigas ang ulo, matitigas ang puso. Kaya ito yung kanyang warning, no? Yung kanyang sulat, yung dalawang sulat, na kapag kayo'y mananatiling matigas at hindi na magsisisi sa inyong mga kasalanan, sabi niya, hindi ko na kayo patatawanan. He would not spare them. Some of Corinthians were also demanding proof that if Christ was really speaking to Paul. Ilan sa kanila, nagdududa pa rin. Naghahanap ng patunay if Christ was really speaking through Paul. Talaga bang ikaw ay
sugo ng Diyos? Talaga bang ikaw ay nagsasalitang gana sa Diyos? No? Yun yung sitwasyon, yun yung problema. Kaya ang ginawa ni Paul, then Paul turns the challenge back on them. So, sa kaya niya sinabing, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Basahin po natin yan sa 2 Corinthians chapter 13. Verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y pinakuna. So, yun po. So, kine-question yung kanyang pagka-apostol kung si Kristo ay nagsasalita through him. Kaya sabi niya, instead, examine yourself to see whether you are in the faith. So, why did Paul say this phrase? No? Na siya sa atin ang kanilang mga sarili. Number 1, to make them stop focusing only on testing Paul and start testing themselves. Yun yung binasa natin sa chapter 13, verse 5 ng 2 Corinthians. Na siya sa atin, anya ninyo ang inyong mga sarili, kung kayo'y nangasa pananampalataya. And number 2, to call them to genuine self-examination. Yun nga po, saliksigin or siya sa atin ang kanilang mga sarili. And number 3, to move them to repentance before He arrives. Kaya nga po, ito'y warning. Magsisi na sila sa kanilang mga kasalanan bago siya dumating sa kanilang, bago siya makipagkita o dumalo doon sa kanilang church in Corinth. And basahin po natin na sa verse 10 ng chapter 13. 2 Corinthians chapter 13 verse 10. Dahil dito'y sinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala sa harapan. Upang kung nasa harapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan ayon sa kapamahalaang ibinibigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay at hindi sa ikatitibay. No? Ito po ang sinasabi ko. And number 4, to perfect the church, not merely to condemn. Nandun naman po yan sa verse 9. Ang sabi po sa verse 9, sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina, sapagkat at kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin, sa makagwid bagay ang inyong pagkasakdan. Yun yung kanilang idinadalangin na sa amin. No, na ikinagutuwa na kung kami may mahihina at kayo'y malalakas. At sabi niya pa, at ito naman ang idinadalangin namin sa makatulibagay ang inyong pagkasaktan. No, hindi niya sinasabi ito para buwagin o ibagsak kayo. Yun ang sinasabi niya. Kundi para sa inyong ipagkakasaktan. To perfect the church. So, to conclude this lesson, self-examination is a biblical duty of every Christian. It is a sincere and honest checking of our heart, conduct, motives, and faith before God. Bago tayo humarap sa ating Panginoon, ito yung ating dapat ginagawa sa ating mga sarili. To examine our hearts, conducts, motives, and faith. Yung ating self-examination. And number 2, do not approach worship or Lord's Supper carelessly, selfishly, or irreverently. Yun yung nakita natin sa sitwasyon ng taga-Corinthians na walang kaayusan. Sa tuwing ginagawa nila yung pag-alaala sa kamatayan ng Panginoon ay walang kaayusan. So naniniwala po ako na hindi naman natin ito problema. No?